Good morning mga kapaps, time check 10:06. Kamusta kayong lahat dyan? First time tayong pumikap ngayon. First pick up ko. Dito ko ngayon sa Puton na Baliches, Caloocan. Pick up ko frozen items. Lagi talagang itong nakasalang dito, frozen items lagi. Punta nga pala ito ng Kristong Hari sa may Cubao. Tara, deliver natin to. Kasi ang gagawin ko dito mga kapaps, single book ko lang to. 20 kg kasi ito. Saka nangyarap matunawan ng frozen sa lalabag, nangangamoy. Wala talagang choice, wala talagang ibang biyahe, hindi ito lang. Iba kasi malalayong pick up. Pangalawa, abono. Kaya i-go ko muna ito mga kapaps. Let's go! 2 days nga pala akong hindi nakabiyahe mga kapaps. Nagpalit ako ng gulok sa likod, nag-slide na kasi. So, pud na. Sulit na yung 2 taon kalahati na gamit ko ng gulong sa likod. 90-90 nga pala ginagamit ko. Kinakabit ko sa likod. Ang harapan ko 80-90. Nga pala mga kapas, may pag-uusapan pala tayo regarding dun sa abono. Kasi may mga cases na maraming customer na nang-scam ng kapwa Lala Rider. Bali sa experience ko, kasi ako nadali na rin ako nyan way back mga 2021 pa. Nadala ako kaya hindi na ako nag-aabono. Nag-aabono naman ako, hindi na ganun kadalas. Dati hindi ko pinipili kahit sino, kahit saan, kahit magkano basta hindi lalagpas sa 2,000 hanggang 2,500 ganyan. Pero ngayon talagang pag nag-abono ko, sigurado ko muna na si receiver talaga magbabayad. Tinatawagan ko, kinukonfirm ko muna. Kasi may mga scammer na nababalitaan ako na nagbabalikan ulit sila. Nahinto na yun ng 2023 pero ngayon medyo nagbabalikan ulit sila. Tatlong klase ng scammer mga kapaps na na-experience ninyo lalo na sa mga baguhan. Ito yung lang kinalaman sila lamog dito ito yung sarili ko lamang experience plus experience ng mga kapwa natin Lala Rider na nakakakwentuhan ko. Sa unang-una, scammer number 1, siya yung third party ni online seller. Si online seller para makabenta gumagamit siya ng third party o yung locator tinatawag, naghahanap siya ng buyer. Tapos para mabayaran siya, nangungummission siya kay seller. Ngayon naman si seller, yung commission ni third party ginagawa niya, sina-charge na kay Lala Rider. So ganito po yun. For example, nag-abono ka si Lala Rider, okay, binayaran mo 700, okay, yun pala pagdating mo kay receiver, sasabihin sa ni receiver, hindi kuya, 500 lang pinag-usapan namin ni seller. So 500 lang talaga babayaran ni buyer. Wala kang magagawa doon dahil hindi mo na makokontak si seller At sinabi naman sa iyo ni seller na hindi mo na makokontak si yung nag-book third party. Ngayon pag nakausap mo naman by phone, siyempre tatawagan mo si seller para i-confirm Sabihin ni seller sa iyo na tamang 500 lang na pag-usapan nila.
Ngayon, ang hindi mo na mahagilap yung nangungumisyon na yon, yung third party kung sino man yung nag-book. So automatic meron ng 200 si si third party mga kapaps. Nakakomission na siya ng 200 kay buyer, seller, I mean. Yun ay kakatsaka kay buyer din. Yung sa transaction na yon, naka-commission siya ng 200 pesos. So mag-ingat po tayo doon sa mga ganon. Dapat i-confirm nyo muna kay bago kayo umalis sa pick up area, kay receiver kung magkano talaga na pag-usapan nilang amount. Para at least safe ka. Ngayon, ang challenge lang dyan, ang risk lang talaga dyan, kung kasabwat si buyer. Minsan kasi makikita tayo sa sa Lala apps na nagbo-book si customer. Minsan may note siya doon, sinasabi niya na wag ipaalam kay buyer kung saan ang address niya, bla bla bla, kung saan pinikap yung item, bla bla bla, mga ganon, at kung magkano yung binayaran. Kasi kaya may ganon para hindi malaman ni receiver kung magkano talaga. Kasi yun yung number to kasi ganon na 500 lang ang worth ng item, pero at sina-charge niya si receiver ng 700. Ngayon yung 200 kay third party, di ba? Okay yun, at least hindi ka talo doon. Kung ikaw ang Lala rider, nag-abono ka ng 700, bibigay sa'yo ni receiver 700 Pero si receiver hindi niya alam na 500 lang pala yung worth ng item na pinikap mo, na inabonohan mo. So ganun yun. Kasi ang problema nga lang dyan, yung si seller at si third party yung nagsabuatan, hindi pinaalam sa'yo yung tamang presyo kung magkano na pag-usapan nila ni buyer at ni seller. Kasi hindi mo naman mahahagilap, hindi mo naman nakikita si third party kung sino yung nag-book taga-book lang siya Tapos papasok lang ni seller yung commission by Gcash kay third party, yung 200 niya na nakuha sa'yo. So mag-ingat po tayo sa ganun. May nangungumisyon po sa mga online seller. Confirm nyo muna kung hanggat maaari. Basahin nyo yung yung mga messages nila kung pwede. Ako, tingnan mo kamo yung yung mga transaction nila. Okay? Yan po yung number 1, yung mga nangungumisyon na third party. Number 2 po, ito yung mga gumagawa ng pera. Mga taong nagbebenta ng mga nakaw na gamit o kaya personal nilang gamit. Ano po yung mga yon? For example, super kalan, iPad, ayan, yung mga yan, laptop. Paano ba ang ginagawa nila? Paabonuhan sa'yo kung magkano yung halaga ng iPad na yun. Depende kay kay seller. Okay, sasabihin sa'yo, ito 1,000 tong iPad na to, i-deliver mo kay ganito. Ngayon, pag binayaran mo na si seller, kunyari, super kalan, pag binayaran mo na si seller ng, for example, binenta yun na 600, nakuha na niya yung 600 mo, nakuha mo na yung super kalan. Okay, hindi naman na testing yan Ngayon, pagdating mo kay receiver, gumagamit pala si seller ng dami receiver. Lumalabas, siya rin pala ang receiver, gumagamit lang siya ng ibang pangalan, saka dami address. Ibig sabihin, hindi totoo yung address na ibinigay. Ililigaw ka mga kapaps. Ngayon, hindi mo na makakontakt si seller kasi bayad ka na sa kanya binayaran mo na yung item na binibenta niya For example, yung iPad. O kaya, yun nga, yung super kalan. Ngayon,
sa'yo na yun. Yung super kalan na yun. Hindi mo na makakontak si seller, lalo na si receiver, dahil hindi naman totoo si receiver. Isa lang tao yung si receiver at si buyer. Or si receiver at si seller. Isang tao lang yan. So yun na, dali na yung 600 mo. Yan yung mga taong gumagawa ng pera. Pag walang magawa, bibenta nila yung gamit nila o yung mga sira nilang gamit na padadaanin kilala mo, rider. Ikaw naman, babayaran mo, apunuhan mo yun, sender yung pera, bibigay mo sa kanya. Tapos, i-deliver mo sa address na hindi mo naman alam kung totoo o hindi. Dating doon, di pala totoo, dali ka na. Hindi mo na makontak ngayon si sender. Naka-off na yung cellphone niya. Ngayon, nasa sa iyan kung hahabulin mo dahil naka-record naman yung pangalan niya kasi yung talaga pangalan niya sa Globe kaya tawag dito sa NTC Pero gagawin mo ba naman yun, naabalayo pa yung sarili mo? Wala mo pa ng abogado pati para gawin yun. Sunod naman mga kapaps, ito pangatlo. Ito dito ako nadali. Mga tao nagpapa-repair ng cellphone. Bigyan ka ng sirang cellphone, okay? Babayaran mo ngayon yung mga sirang cellphone. Sabihin sa'yo ni sender, papadala niya yan sa repair shop. Ngayon, kung hindi ka mapanuri, syempre, kung iisipin mo, bakit ang layo ng papadalhan ko ng repair item na to? Kasi ako, hindi ko naisip yun dati I-make up ko sa Maynila yung cellphone. Talaga cellphone naman talaga siya. Kaya lang yung mga cherry mobile, yung mga sira-sira na, yung mga China, mga cellphone na mga China na mga sira na. Binayaran ko yung 1,300 mga kapap. Okay. Kaya mga 3 years ago pa. Pagkabayad ko, galing ng Maynila doon sa Sampaloc, Dapitan, Batangas Street, hindi ako nagkamali. Ayun. Binayaran ko siya, nag-meet ups lang kami sa may 7-Eleven. Nung magkita kami sa 7-Eleven, inabot na sa akin ng 3 pirasong sira-siranan ng mga cellphone, Cherry Mobile. China Mobile ba yun? Alam ko, yung mga tatak mo, walang pangalan. Binayaran ko ng 1,300. Ayun, pinadi-deliver sa akin sa Cubao dahil nandun daw yung technician. Okay, deliver ko sa Cubao. Doon sa New York, Cubao. Pagdating ko doon sa Cubao, ano na yun mga kapaps, alas 7 na ng gabi. Pinikap ko yun, doon sa may release, sa Sampaloc. Awa ng Diyos yung lugar na yun, wala na, giniba na dahil nalagyan na ng skyway. So yun, nung pagdating ko dun si receiver, tinawagan ko ngayon yung number na ibinigay ni sender o yung kasi naman yung nag-book. Tinawagan ko, medyo nagtaka na rin ako kasi magkaboses pupunta na raw siya doon kasi yung bahay, putya, haunted house, walang nakatira, patay ang ilaw. Yung gate niya, parang lumang gate na na rehas. Doon sa New York ba, ang daming bahay doon na malalaki na hindi na tinitirhan. Parang alam mo, haunted house na, walang ilaw, wala, patay lahat, madilim. Short, madilim yung lugar. Puta, tinawagan ko si receiver, isa boses ni receiver, saka ni sender. Napunta na raw siya. So nung puntay ako, mga 30 minutes, kung hindi dumating, dali ko mga kapaps, 1,300 ngayon, natawagan ko ulit. Wala na, pati si sender wala na, hindi ko na makontak, naka-off na yung cellphone nila. So nagreklamo pa ako noon, pinaano ko pa yun, pinablatter ko pa sa police station doon sa malapit sa Sampaloc.
malapit sa relay. Wala na rin, nagbiliba na rin. Wala rin nangyari mga kapaps. Natulog yung kaso hanggang ngayon, walang nangyari. Nadalihan ako ng 1,300. Kaya simula nun mga kapaps, madalang na akong mag-abono. Nakamalaki na abono ko simula nun, siguro mga 1.5 lang, hanggang ganun lang. Pero ano yun, legit yun na pakikinabangan ko yung binayaran ko. Na pag hindi ako binayaran ni receiver, alam ko pakikinabangan ko yun. So alam ko, tatlo lang ito doon sa mga scammer na na-experience ng kapwa natin Lala Rider. Meron pang iba dyan siguro, kaya lang hindi lang na may kukwento o naibabalita doon sa page. Sa page nila Labog. So mga kapaps, ingat-ingat po tayo. Dami na pong mga scammer ngayon. Meron pa nga, di ba, last week, may nabalitaan ako sa TV Patrol ba yan o GMA TV News. So, ang nangyari naman doon mga kapap, nag-abono si Kuya Rider ng pabago. Para sa kaalaman ng mga hindi nakapanood ng balita na yan, nakapwa natin Lala Rider, ito po ang nangyari. Si Kuya Rider nag-abono ng pabango, may higit 3,000 ang binayaran niya kay seller. Okay? Ngayon, si receiver naman, meet up sila. Dating ni Rider kay receiver, sa area ni receiver, okay, o dun sa location kung saan sila magtatagpo, lumalabas, hinold up si Rider. I mean, parang hold up na rin. Lahat ng pabango na binayaran niya ng higit 3,000, kinuha sa kanya. Yung receiver, may mga kasabot si receiver, tutukan siya, wala siyang nagawa. Parang nangyari na hold up siya. So, ito po yung isa sa mga matitinding scammer na hold up yung parcel, parang gano'n yung nangyari. O rob your parcel. Nag-aabono ka, tapos si receiver pala, hold upper. Dating mo sa area, sa location kung ang pag-usapan mo, tututukan ka, wala ka na magagawa, kukunin lahat ng binayaran mo, item na binayaran mo. So mag-ingat po tayo mga kapaps. Yun lang po, tuloy-tuloy lang tayo mga kapaps. Bali sinangle book ko na lang po ito. 20 kilos na longganisa daw eh. Kasi magtutubig ko pagka inipit-ikot ko at maghanap ka ng kasabay eh. Kaya pakahirap din kumuha kasi ng booking dun sa area na yun. Kaya kinuha ko na to, walang kumukuha eh. Ito na lang ako pagdating ng Quezon City, mag-hapit. Alright mga kabas, balita ko kayo. Update ko kayo maya maya. Okay, thank you po ma'am. Thank you. Yes mga kabas, update na. Saglit lang, 30 minutes lang biniyahe. 30 minutes, 35 minutes. Time check 11:02. Ayan, ito pinuweran ko. Ang hindi nangangamoy yan. Wala naman kasi iba makakuha ang booking sa lugar na yan. Sa biyahin Quezon City lang talaga mga kapat. Ayaw ko lumayo. Biyernes ngayon, sobrang traffic. Lalo na papuntang south. Ako, sobrang traffic ngayon.
Tara, hanap tayong bagong booking mga kapaps. Yes, mga kapaps. Ikat tayo. Bali dalawa ito. Isang pick-up location lang, dalawang receiver, pareho ng area. Tara, diretso na tayo. Pick-upin natin yung item. Delivery number 2 tsaka number 3 ito mga kapaps. Punta nga pala pareho ng Taguig. Isang supplier lang. Kinuha ko na ng sabay mga kapaps. Nag-isa ko sila, isang puntahan na lang. Kasi si sender, binok niya, sabay-sabay, sa ibang lugar. Eh nakita ko, dalawa yung Taguig, kinuha ko na pareho. So ngayon, punta na tayo ngayon doon sa pick-up location. Let's go! Yes mga kapaps, lapit na tayo. Kumain na rin pala ako kanina sa karinderya nung nag-receive kanina. Yung first delivery ko. Para dire-diretso na. Alright, dito na tayo mga kapaps. Alright. Gantay. Taguig? Kinuha ko pareho, yung Taguig. Parehas ng pick-up, parehas drop-off. Oo. Hindi, magkaiba drop-off. Isa lang ang pick-up. Okay, Pops. Thank you. Ingat, ingat, Pops. Okay. Yes, mga kapaps, okay na. Pick up ko na pareho. Isang bibigay 152. Actually, binayaran na ako ng sender. Isang 152, isang 125 mga kapaps. So, tuloy-tuloy na tayo. Diretso na tayong Taguig mga kapaps. Alright. Call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Hello, this is Lalamove Delivery. Your delivery of meat will come maybe around after 30 to 45 minutes. Okay, I'm on the way now. Thank you. Alright, papatawag ko sa yung receiver. Inform daw siya. Ano pala yun? Tawag doon, recorder ba yun? Naka-recorder siya.
Foreigner eh, oh. Gampay. Tara, deliver natin to. Yes, mga kapap, dito ko dineliver, McKinley West. May bawal ang camera doon sa loob. Receive na yung item. Ngayon, papunta na tayo doon sa ano natin, pangalawang drop off. Receive na siya. Punta tayo doon sa pangalawang drop off, mga kapaps. Time check 12:25. Ayan. Tawagan natin sila, ma'am. Papatawag eh. Head east on Chateau Road toward Legrand Avenue. Hello po, ma'am. Lalamove po. Ma'am, mga 15 minutes po, ma'am. On the way na po ako dyan sa inyo. Sige pa, ano naman? Paiwan na lang sa lobby. Marapit na tao naman. Ah, sige po. Sige po. Iwan ko na lang sa lobby po. Thank you po, ma'am. Thank Okay you. po. Bye po. Thank you, din. Opo, opo. Alright. Okay na. Iwan na lang daw sa lobby. 15 minutes. Nandun na tayo sa kanila. Okay, tara. Hatid natin to, mga kapaps. Mabalik nga pala ako doon, mga kapaps, sa ano, yung mga scammer ni Lalamove. Ulitin ko po yung number 1. Number 1, yung mga nangungumisyon kay Lalamove. Nangungumisyon kay online seller pala. Number 2, mga gumagawa ng pera sa pagbebenta ng mga item na masakit sabihin, minsan nakaw o personal nilang gamit, tapos ginagawa nilang pera. For example, ano ba itong mga to? Unang-una, yung mga super kalan. Siyempre hindi naman natin natitest yan pagka papakarga sa atin eh. Hindi naman natin alam kung gumagana o hindi. Gagawin nilang pera yan, tapos magbabayad ka ng mga 500, 600. Tapos wala na recipient, di mo na makukontak si recipient saka si sender. Pagkabayad mo ng 600. Pakatlo, mga kapap, mga magpapa-repair o magpapanggap na mga technician na kesyo na repair na daw yung cellphone. Doon ako nadali mga 3 years ago, nung bago pa lang ako sa Lalamove. Yung bagito pa lang ako sa Lalamove noon, nung time na yon. Hindi ko alam na ganun pala ang diskartihan nila. Kunyari sabihin niya technician shop, ni-repair yung cellphone, tapos ibabalot ng plastic. Pag kinapa mo, talaga naman cellphone. Kaya lang hindi mo alam kung ano yung laman sa loob, kung anong brand. Yung pala, mga pinaglumaang Cherry Mobile saka mga China Mobile. So pag binayaran mo na, kagaya na binayaran ko na 1,300, pagdating ko doon kay receiver sa area niya, haunted house pala yung bahay, madilim, walang ilaw, lumang bahay doon sa New York Cubao. Ganun po ang nangyari. Kasi sabi ni sender, technician daw siya. Kasi yung item ng cellphone na dadaling ko, na-repair na niya. At ang babayad na lang doon sa nabono ko is si receiver. Ngayon, tinawagan ko si receiver. Noong una, sumasagot pa. Nung nakarating na ako sa kanila, wala na, hindi na sumasagot. So, ganun na nangyari, mga kapap. Sumagot pa siya nung una, nung dumating ako doon, sinabi niya, hintayin na lang ako, darating daw siya. Walang dumating.
So yun yung tatlong klase. Marami pa yan. Kaya lang ito lang yung tatlong klase ng scammer na na-experience ko. Na-experience ng mga kaibigan kong lalamove rider din. Sinishare ko lang po sa inyo. Mag-ingat po tayo sa mga scammer. Marami po po yan. Saka yung hold up items, scammer. Kumbaga, hold upin ka pag binayaran mo may item sa tingin kay receiver. Kukunin yung item na binayaran mo. Wala ka ng choice, wala ka na magagawa. Lalo na more than 3,000 yung inabono mo. High value ang binayaran mo. High value items yung binayaran mo. So yun mga kapaps, 10 minutes, nandun na tayo kay second delivery. Yes mga kapaps, okay na. Kaya lang ang tagal ng confirmation ng delivery. Tagal oh. Na-receive na eh. Time pa rin bagong booking na. Kaya nag-hang, anak ng patala. Bawal kasi camera dun sa loob dito sa building na yan oh. Kaya in-off ko yung camera. Ayun oh. Check internet connection ako. Yes mga kapaps, pick up tayo. Message muna natin sila. Punta to ng Pulyat. Location ko nga pala Taguig. Tara, pick upin natin. 12 minutes mula dito, magbibigay siya ng 137 mga kapak. Let's go. Saka tayo mahanap ng kasabay niya. Yes mga kapaps, okay na. Pick up na. Punta to ng Pulyat. Pandansora, dun sa may New Era. Nagbigay 150 mga kapaps. Okay. Hindi na masama. Alright, let's go. Let's go. Take the next left onto Emtiniu, then turn right. Yes, mga kapaps, wala pa akong kasabay. Kaya isi-single ko lang ito. Build up naman traffic dito oh. Wala, makalabot na ako rito. Hapon na eh. Kaya alas 2 na eh. Bilang ko na pasado. Sobrang traffic dito pagka Biyernes. Kaya maigi pa, diretso ko na lang ito. Kaya haba oh. Location ko pala, NLEX. SLEX pala, sorry. Sobrang traffic. Labas na yung customer. Tinawagan ko na. Sininggal mo ko lang mga kapaps. Wala makakuha ang kasabay eh. Wala pa pala mga kapaps. Kala ko kanina yung babae yan. Hindi pa pala siya yan. Nasa loob pa siya. Lalamove? Ira? Okay ma'am, ito po. Dalawang plastic po. Ay ano ko lang ma'am, paano ko lang ng picture. Okay na po. Thank you ma'am. Okay po. Yun na pala mga kapaps. Sakto. Parating na pala siya.
Hanap tayong bagong booking mga kapaps. Kakuha tayo. Delivery, ano ba to? Number 5. Punta ng Marikina. Sikapin, Diliman. Sa UP. Tara, puntahan natin ito mga kapaps. 12 minutes mula dito sa akin. Tara. Yes mga kapaps, okay na, pinikap ko dito kay Jonels Digital Color Printing. Tapos nagbigay ng 191 lang yung shipping fee niya. Binigyan na ako ng 100. Keep the change na. Okay, good, thank you. Ito baka bond paper. Punta ito na Marikina mga kapaps. Alright. Time check 3:01. Pantimang booking ko pa lang ito mga kapaps. Ikot na tayo ng traffic sa EDSA. Grabe. Sobrang ng traffic. Daraan pa rin tayo na makakasabay niya mga kapaps. Yes mga kapaps, kumuha tayo ng isa pang kasabay. Papunta nito ng Marikina mga kapaps. Ato, frozen item na naman mga kapaps. Magbibigay siya ng 121. Punta ng Marikina. Tara, ikapin natin mga kapaps. Ito sa Matandang Balara. 9 minutes lang mula dito sa akin. Head east on JP Laurel. Alright, tara, ikapin natin. Wala pa, mga kapap. Hindi na pa ako rito no? 15:20, 3:20, dumating ako. Na oras na, 3:37, wala pa rin. Hindi man lang nagre-reply sa sender sa text tsaka sa tawag eh. Anong strategy Yan, man? ayun na. Hindi pala dito yung tamang address mga kapaps. Para ipagtanggol ng logo. Okay! Now, Puntahan natin. para sa pupunta ng logo, siguro pa mga teachers, i-corner natin sila ng water power. Ayun, ito pala yung tamang bahay nila. Ilang box te? Dalawa po. Dalawang ganito. Papunta ng Laila, kuya. Sige. Yes, mga kapaps, okay na. On the way na tayo. Anong drop off natin? Baba na raw si ma'am. Nantay ko lang mga kapap. Yung recipient, kababa na daw siya. Tapos sunod natin yung ano, frozen. Amazing! Okay na to. Kaya? Oo. Hindi, item na lang. Okay lang mapasama ka? Pwede din.
Oh, sige, smile ka, magba-viral to. Sige, te, salamat ka. Okay po. Yes, mga kapaps, okay na. Dito sa double book, hindi siya ng 100, mga kapaps. Ulit natin itong frozen. Alright. Tara, dali natin itong frozen. Lilac daw eh. Okay, 9 minutes na lang mga kapaps, wala rito sa akin. 3.2 kilometers mga kapaps. Alright, let's go. Okay mga kapaps. Subscriber cannot be reached. Please try again later. Tayo. Ito third floor. 19 kilo to, paakit sa akin ng sila hilo. Hintayin ko sila. Hintayan kami, maghihintayan mga kapaps. Naka-off yung cellphone. Oo na. Hello po ma'am, ma'am dito na po ako sa baba. Okay, thank you. Okay po, thank you po ma'am. Tuwanan ko lang ma'am ha. Okay po, thank you ma'am. At tayong bagong booking mga kapaps. Yes mga kapaps, time check alas 5 exactly. Bago tayong pick up delivery number 7 to papuntang Manila, Sampaloc mga kapaps. Bigay siya ng 125. Tara, pick upin natin mga kapaps. 3 minutes lang, wala dito sa akin. Tayo na. Yes mga kapaps, ito na, pick up na. Punta to na, actually sabi ni ma'am yung nagbigay sa akin ito, sender, Quezon City na raw to halos. Malaman natin. Oo nga kasi kahilera na niya, yun galas na eh. Santa Teresita, yan Quezon City na rin yan eh. Tara, wala pa natin ito ng kasabay. So, Slow down on Aurora Boulevard. You're on the fastest road. You should reach your destination by 6 o'clock. Tayo. Yes mga kapaps, kakuha tayo ng kasabay. Punta ng Espanya, Sampaloc. Bigay siya ng 111. Tara, pick upin natin to. Yan lang, Aquamarine. Dadaanan ko to lagi eh. Yan o, 4 minutes lang. Wala dito sa akin. East on Sienna Street or Chestnut Street. Yes mga kapaps, okay na, pick up na. So tuloy-tuloy na tayo.
mga kapap. Okay na. Kapit na. Let's wrap up. Itong double check natin. Wala tayo ngayon sa kabila. Saan niya? Siguro mga 10 minutes lang ito mula dito. Nagbibigay din na 111 to. Yung kanina 125. Ah, 10 minutes. Head northwest on Batain Street. Tara mga kapaps. Deliver natin to. Yes, time check mga kapaps. 6:09. Location natin, Blooming Creek, Manila. Tuloy-tuloy lang tayo. Papunta tayo ng Espanya. Eight minutes na lang, doon na tayo mga kapaps. Okay na mga kapaps, titig na. Ano pa yung bagong booking? Yes mga kapaps, nakakuha tayo. Punta to ng Novaliches, Quezon City. Bibigay siya ng 160 mga kapaps. Tara, ikapin natin to. Ano na to, malapit na to sa amin. Pang-uwi na rin to mga kapaps. Go. Let's go! Delivery number 9 mga kapaps. Nakakawalo na ako. Total ko so far 1,010. So plus ito, magiging 1,270. Ay 1,170 mga kapaps. Alright, let's go! Alright. Okay, thank you ha. Okay. Thank you ma'am. Yes mga kapaps, okay na. Pick up na. Dito na tayo sa ano, sa recipient. Let's go mga kapaps. Okay sir, salamat sir. Yes mga kapaps, receive na. Number 8 ba to? Number 8 to. Grabe ang traffic, sobra. Bali yung si recipient wala dyan sa bahay, pinaiwan na lang sa gwardiya. Okay, kung nakakuha pa ako ng isang booking.
Wala na. Yes, mga kapaps, wala na. Hindi na ako kumuha ng panibagong booking. Diretso uwi na ako. Garahe na mga kapaps. Pero kung hindi traffic, masarap kumuha ng booking. Daming booking mga kapaps. Wala, ang traffic na eh. Kapag uring ka ng traffic, hindi ng biyahe eh. Kaya negative na. Ayun na nga mga kapaps, dami nangyari ngayon. Pero so far wala namang cancellation ngayong araw na to. Goods naman, all goods naman ngayon lahat ng delivery ko. Kaya lang, wala lang talagang tip. Kaya yun lang ang kinita natin, 1,000. Siyam na booking, sakto lahat ng bayad eh. $1,176 mga kapaps. So maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa akin at sumabaybay ngayong araw na to. Thank you very much po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat. God bless, God bless.